You know, shoutout nga pala sa mga taga-Philippines dyan, lalo na sa mga nag-a-apply sa EDI. Shoutout sa'yo, MJ. Ano yun? MJ. May nagpapa-shoutout sa'yo. Tauhan mo yata yan or colleagues mo sa trabaho. Hintayin ka namin dito sa February. Deployment nyo. Shoutout sa inyo. Tsaka, tawag dito, i-explain ko lang yung yung kung paano kami nakapag-apply. Simula sa unang proseso. Paano ba? Yung nagtatanong ng mga classmate ko dati, tsaka yung mga tropa dyan, ito. Una, nag-post kasi si EDI noon na hiring sa Facebook. Ngayon, gumawa lang ako ng account doon sa John Clements, yun John Clements, naggawa ako ng account doon. Ngayon, nag-pit siya doon sa warehouse junior warehouse manipulator. Nag-pit yung profile ko doon, then tumawag sila sa akin. Pagkatawag nila doon, nag-a-apply ako pa Taiwan noon. Tawag dito. Requirements na rin ako pa Taiwan, tapos nag-hiring ngayon, in-invite nila ako, nag-email sila tsaka text. In-email nila ako na may initial interview for the warehouse associates dito sa Europe. Ngayon, pumunta ako kinabukasan kasi yun, initial. Nung nag-initial doon, punta ako sa Makati, Edistop Builders sa Makati. Pre, anong address nun? Exact address ng Eddie? Nakalimutan. Ano ba exact address nun? Salcedo Village. Doon Salcedo. Salcedo Village sa Makati. Google Map na lang. Basta Salcedo Village sa Makati. Sa may Ayala. Yun doon. Tapos pila kami. Siyempre, tiyaga. Pila ka, apply ka abroad. Daming pila, daming nagpunta. Then may exam doon. Pagdating nyo doon, mag-exam muna kayo bago kayo mag-interview. Mag-exam muna kayo. Kailangan nyo ipasa yung exam. 1 to hindi ko na matandaan kung 1 to 100 o 1 to 40. Basta may exam siya. Nag-exam kami. Pagkatapos namin mag-exam, dinivide kami sa tatlo kasi yung consultant na nag-interview. Ayun, pre. Tatlo kasi yung nag-interview yung consultant doon. Dinivide kami kasi maraming ang aplikante noon. Ayun, pagkatapos mag-exam, kailangan ipasa. Pag napasa mo yung exam, then interview ka. Sa bali consultant mo na yung mag-interview sa'yo. Yun na yung handle sa'yo sa lahat ng process mo. Ngayon, nung na-interview, nakapag-exam na, nakapasa ako. Nag-interview, nakapasa ako. Tungkol lang naman sa warehouse experience yung interview. Tsaka, yun din kasi experience ko rin sa trabaho. Puro yun talaga, warehouse talaga. Tapos, pagkatapos nun, ano ba? Yung exam, abstract, tsaka measuring, yung mga sukat-sukat, ganyan. Basta, anong klase mga exam, pre? Diba? Abstract, measuring, math. May math. Basta madali lang, measure lang. Madali lang naman, kaya naman. Basta ganun yung mga exam niya. Nag-exam kayo? Oo. Ba't ako nag-exam? Matalino ka Tapos, pagkatapos ng interview, initial yon. After that, Exam doon? hindi ako nag-resign sa trabaho na may trabaho pa ako noon. Hindi kasi ganoon kadali. After noon, siguro mga 2 months after noon, tsaka dumating si employer. Ngayon, nung dumating si employer, mag-i-email sa inyo yung consultant nyo, yung nag-interview sa inyo na nakapasa kayo sa initial interview, then wait na lang kayo sa final interview nyo na employer. Kasi mismong si employer yung mag-i-interview sa inyo. Yung mismong may-ari ng company. Tsaka mga HR president, yun ang mga nagpunta noon. 3 silang nagpuntang employer galing Europe. Pumunta sila, kung di ako nagkakamali, December yata yun, o January. January yata. Hindi. Hindi, pre. Hindi. February. Hindi. Final? March. March pala. March. Tinan mo, January ako na initial. March pala dumating yung employer namin. March. March. Pagkatapos nun, haba ng pila doon. Tiyaga din ulit. Tiyaga pa rin. Maaga kayo dapat. Haba ng pila. Siyempre, kailangan may pagkain kayong dala. Tas, initial interview. Pag nakapasa ka doon sa interview na yon, ayun na. Job offer na yun kinabukasan. Pagka job offer, ano ba sumunod sa job offer? Ayun, waiting ulit. Kasi, medical. Maghintay. Umabot ulit ng 2 months. Alam ko, 2 months. March, April. 2 months. Tapos, habang naman nag-ano ng medical,
kinumpleto ko na yung requirements ko. NBI, hindi pa pala. Huli nyo yung NBI kasi may bilang yung NBI sa buwan eh. Kung ilan yung pasok doon sa hihingin ng employer. Basta yung mga mandated na requirements like SSS Pag-ibig. Pag-ibig ba? Medical lang, tapos mga apostil ng mga Yung basta may bibigay silang listahan eh ng requirements. Madami 'yon. Yung iba naman galing sa EDI, yung ibang requirements galing sa EDI. Ngayon ipiprint mo na lang 'yon, pipilapan nyo. Then basta marami silang ibibigay na requirements. Yun list requirements muna. After noon, hintayin niyo yung medical nyo. Pag na medical na kayo, dumating na si medical, nag-fit to work kayo, waiting naman kayo ng visa BFS sa Ayala. Pagkatapos noon, ng BFS nyo, hihintayin nyo ngayon kung approved na yung visa nyo. Bumilang din ng March, April, May, June. 1.5 months. Dumating yung visa ko, 1.5 months. 45 days. Ayan. Dumating, na-approve. Nung na-approve na, mayroon pang isang medical. Kaya kailangan, di ba sabi ko, kailangan yung BP nyo, alagaan nyo kasi alagaan nyo yung BP nyo ha. Mag-maintenance na kayo. Kasi ang hirap nung BP kasi ngayon lalo ngayon naghigpit ang medical ng EDI, naghigpit talaga, nag-post sila ng memo. Pinahigpitan ni Tulpo. Kasi merong OFW yata na namatay sa Saudi. May sakit na-atake sa puso, nakalusot siya sa medical. Ngayon diyan sa Pinas naghigpit si Tulpo. Kaya yung mga kasunod namin darating dito sa sa susunod ayusin niyo yung medical niyo na bago kayo magpa-medical sa remedical. Magpa-check up na muna kayo para malaman nyo yung mga dapat nyong inumin ng gamot o ano. Kasi pagdating dito, di ba, remedical. Pagkatapos ng remedical, hintayin nyo na yung plane ticket nyo. Yun na, magkakaroon na kayo ng flight nun. Ayun, yun yung pinakang process. Pagdating dito, pahinga, may medical ulit. May medical po ulit, isa pa. May medical pa tayong isa pa. Kaya ang pinakamaigpit lang dito, yung blood pressure. Medyo mahigpit sila. Kaya yun lang. Sa mga nagtatanong, ito yung buong process na ginawa ko. Wala kaming binayaran kahit piso. Wala. Legit po ang EDI. Shoutout sa EDI Staff Builders. Wala pong bayad. Medical lang po binayaran namin. Kaming mga nag-apply dito. Kaya swerte rin. Thank you Lord na nahanap namin yung agency na yan. Legit siya. POEA license siya. Shoutout mo rin si Sir Jason. Shoutout kay Sir Jason, consultant ko sa EDI, kay Sir Glenn, kay Sir Joel. Yan ang mga nag-guide sa amin sa sa process ng application. Hindi madali pero worth it. Tsaka konting hintay lang, huwag kayong magre-resign agad. Trabaho pa rin hangga't wala pa yung visa approve. Ayun, kasi pag nag-visa approve ka na, malapit na yung remedical mo eh. So kailangan pag nag-visa approve na, doon ka na lang mag-resign. Pag visa approve ka na. Kasi darating pa yung medical. Siguro mga 1 week, 2 weeks yan, remedical ka. Tapos plane ticket, mabilis lang yung plane ticket. Parang 3 days lang ganun. Pag after namin mag-medical dumating na agad. 1 week din yata pre Mga ganun basta visa approve ka na, matik na yon. Visa approve. Wag yung granted. Pag granted, wala pa yon. Matagal pa yon. Kailangan approve, visa approve. Kasi yung visa approve, si employer mismo ang nagsisend sa EDI nun. Tapos si mismong consultant mo ang magsisend sa'yo na approve na yung visa mo. After nun, remedical, then plane ticket na. Ayun yung process niya. So, yun muna sa ngayong video, yung process. Yung sahod, mamaya, sa susunod na video na lang. Like na nyo naman yung YouTube channel ko, tsaka pa-share na rin. Angel Ama channel. Yeah. Bamba out.